Sector ang nagtatag ng school sa Pilipinas bago gumalaw ang Estado sa gawaing ito. Maraming kabataan, 18 to 26 years old, ang nagse-self-identify na sila ay Katoliko, ibang Kristiyano at Muslim. 99% ang mga ito ayon sa UP-led Filipino Adults Survey noong 2021. 99% po ang religious. 1% lang ang walang relihiyon o may ibang relihiyon. At sa parehong survey, 95% ng mga kabataan ay hindi pabor sa abortion. Itong datos na ito ang sumasalamin sa values ng mga Filipino. At hitik ang konstitusyon, ang pangunahing batas ng Pilipinas, sa pagpapahalaga ng paniniwala sa Diyos. Sa preambulo, hinihingan natin ang tulong ng Almighty God upang magtaguyod ng just and humane society. May malalakas na probisyon ang konstitusyon sa pagtanggol ng sanctity of family life, right of parents to found families according to their religious convictions, sa pag-utos sa estado at mga eskwelahan na pag-igtingin ang spiritual and moral development of the youth, sa pagkilala ng right to religious instruction sa public schools during regular class hours. Nandito po ang mga kautusang ito sa preambulo, Article 2, Sections 5, 12, and 13, Article 14, Section 2, at buong Article 15. Klaro na ang konstitusyon ay inaangat, hindi binabawasan ang boses ng mga mananampalataya. Kaya mali ang nagsasabing hindi pwedeng isama ang paniwala sa Diyos sa public discussions. Guaranteed sa konstitusyon na ipagtatanggol ito, kasama na ng right to free speech, religion, at kapag ang mga magulang ang nagsalita, their guaranteed right to participate in all matters affecting families. Meron pang mga utos ang Kongreso na palakasin ang youth development plans at ang mga eskwelahan upang ma-infuse sa mga youth ang faith in the Creator and belief that there is a God or higher being. Ayon ito sa clear instruction ng Youth in Nation Building Act, RA 8044, at implementing rules ng GMRC Act, RA 11476. Panahon na upang ang faith community ay palakasin ang boses nila sa paglaban sa EJ case, corruption sa West Philippine Sea, at usapin ng edukasyon. Naniniwala ako na hindi sasang-ayon si Cory Aquino na isakripisyo ang parental authority at pagbubuklod natin sa pananampalataya upang ma-achieve lamang ang democratic goals. Sa tingin kasi ng faith community, may limitasyon ang liberal democracy kung hindi kasama ang usapin ukol sa tama at mali, at usapin ng kahahantungan ng lipunan kung mawalay ito sa paniwalang may akda ang buong sansinukuban. Hindi teokrasya ang isinusulong natin. Malinaw na paso ang panahong iyon. Ngunit ang hinihingi ng konstitusyon ay ang pagrespeto sa mga boses gaya ng boses ni Bishop Ted Bacani at Archbishop Soc Villegas, mga lumalaban para sa demokrasya, pag nilalahad nila ang paniwala nila ukol sa aborsyon, pamilya at gender ideology. Hindi ito pagdidikta, kundi pagganap ng prophetic role ng church, speaking truth in love, pagmamahal sa kapwa, dahil bukal ito sa pagmamahal sa kanila. Maraming problema ang Pilipinas, ngunit noong 1986, sama-sama tayong lumuhod sa may kapal upang hingin ang kanyang intervention na mapalaya tayo sa kamay ng bakal na batas militar. Gayon din ang tawag ng panahon ngayon. Paano malulutas ang kadukhaan, ang korupsyon,
ang pagpapanagot sa mga pinuno ng EJK, kundi sa sama-samang panalangin at aksyon. Prayers worked. Prayers will work again. People power in EDSA 1986 is proof that Cory's faith is real and her prayers with millions of Filipinos were answered. Mabuhay ang mapagpalayang pananampalataya ni Cory sa Panginoong Diyos. Mabuhay! Ang galing, ha? Ang Pilipino, ang leader na hinahanap ay katulad nila CJ. Solve na ako eh. Boy, believe na ako kay Kiko Aquino D. Magsalita. So, idol, na parang napapansin ko, baka later on, ipagtatapat ito si Kiko kay Sandro Marcos. Yan, apo ni Marcos versus apo ni Ninoy. Yan. Ngayon, Amen. siguro na-imagine ko yung mga sinasabi ng mga troll. Parang may troll dito kanina eh. Di ba? O, people power na naman. Di ba? Hindi ba kayo sawa sa people power? Di ba? Yung mga troll, ganun sila eh. Cory Aquino na naman. Hindi ba kayo sawa kay Cory Aquino? Gusto ko silang sagutin. Kayo nga hindi nagsasawa kay Marcos eh. Oo nga. Binuhay niyo ba si Marcos sa katauhan ng kanyang anak sa Malacanang? Tama. At hindi Correct, lang correct. sa katauhan ng kanyang Correct. anak, binuhay nila si Marcos kahit sa katauhan ni Duterte. Dahil kung anuman ang katangian ng Marcos dictatorship, ito ay pinamamalas ng isang mamamatay tao na si Duterte at isang mandarambong na si Marcos Jr. Yun, no? Yun. Yan ang katangian Tama, ng tama. Marcos dictatorship na hanggang ngayon, yan ang ating nakikita. Yes. Isang pamumuno na pumapatay. Amen. Isang pamumuno na nandarambong. Kaya hindi tayo magsasawa sa people power. Yun. Woo! Dahil kung meron bang people power noong 1986, yan ay unfinished revolution. Yo. Kailangan pa nating matapos hanggang mangyari ito. Yung sinabi ni Cory Aquino dito sa poster na ito. Hindi pa natapos ang people power revolution dahil hindi nangyari ito. Na magkaroon mang liderato sa ating gobyerno who helps improve the lives of the people or improve the system. Walang sistemang pagbabago noong 1986. Kaya yan isang trabaho o task na ngayon binibigay sa bagong henerasyon at sa mga hindi na bagong henerasyon at matandang henerasyon na. Amen. Intergenerational tayo. Yung mga lumalaban pa nung panahon ni Marcos, yung mga kabataan pa nung first quarter storm, na ngayon uugod-ugod na. Kailangan at obligado pa rin kayong tumindig. Kasama ng mga bagong henerasyon, ng mga millennial at mga Gen Z. Ang task natin ngayon ay tapusin ang people power na hindi natapos at baguhin ang sistema. Yes. At gusto nating magsimula yan sa prinsipyo na ang sistemang ito hindi magbabago kung walang kapurusahan sa mga magnanakaw. Yes. Ang sistemang ito ay hindi magbabago kung walang kapurusahan sa mga mamatay tao. Yes. Tama, tama. Dahil si Marcos na pinatalsik, hindi na parusahan. Hindi na tayo pabayag na itong mga bagong Marcos na ito sa katauhan ni Duterte at ni Marcos Jr. ay hindi maparusahan. Kaya hindi tayo pabayag Di talaga na tayo si papayag. Sara Duterte ay hindi maparusahan. Di talaga Hindi papayag. tayo pabayag na si Rodrigo Duterte ay hindi maaresto kasama si Bato de la Rosa at lahat ng kasakabaang nila. Yo, maaresto yan. At madala sa ICC. ICC! Welcome! At hindi rin tayo pabayag na sa kanila lang ang kaparusahan. Dahil sa hulit-huli, gusto natin maparusahan ang mga Duterte kasi gusto rin natin maparusahan ang mga Marcos! Oo, kasunod sila. One by one. Hindi tayo baka Marcos, Okay, sabay, hindi pwede. tayo baka Duterte. Tayo ay para sa pagbabago! Yeah. Dahil kung walang kapasidad ang ating lipunan na parusahan ng mga barbaro,
walang kapasidad na magtaguyod ng human rights, walang kapasidad na magkaroon ng elementary at basic na integridad sa gobyerno. Pag ganun na yung ating lipunan, walang pag-asa ang Pilipinas. At kapag walang pag-asa ang Pilipinas, saan tayo mapupunta? Kailangan natin ng direktang interbensyon ng taong bayan. Kung ang sistema natin ay walang kakayanan, kailangan natin gunitain at magkaroon ng panibagong people power sa pagbabago ng sistema. Mabuhay tayo lahat! Mabuhay! Mabuhay! Tuloy ang laban. Marcos Duterte. Bigyan lang ng numero. Salamat. Para sa Senado, Lucas Spirit. Naalala natin ang birthday ni Tita Cory. Makikitita na ako kay parang member na si Francis D ng nila Calyodi Nagulat ako. So ang history naman ng EDSA sa pagtingin ng bunyog, ito'y mahabang struggle ng tao. Hindi naman natin nakamit ang EDSA uprising sa isang iglap. So mula nung mga pang-abuso ni Marcos Sr. hanggang napuno ang taong bayan, nagsama-sama sa EDSA. So ang bida rito ay taong bayan. Siyempre pinangunahan nila Tita Cory. Ngayon, after EDSA, tama rin yung mensahe ni Kalok. Hindi pa tapos ang laban. Dahil after EDSA, napalitan yung diktador ng isang matinong leader, pero nandiyan pa rin naman yung mga trapo. Nandiyan pa rin yung mga magnanakaw. At palala ng palala ng palala. At habang palala ng palala ng palala, ay pababa ng pababa ng pababa ang kalagayan ng mga Pilipino. At ngayon, sukdulan na. Nandito na tayo ngayon sa panahon ni Duterte tapos Marcos. Nakakalungkot. So, wag tayong malilito. Yan ang mensahe ng bunyog. Nag-aaway-away ngayon ang mga dating magkakakampi. Nag-aaway-away sila. Nag-aaway-away sa budget. Palakihan ng pork barrel para palakihan ng mananakaw. So wag tayong malilito. Lahat ito ay kaaway ng bayan. Ang mensahe ng EDSA ay mamamayan laban sa mga abusado at magnanakaw. Hindi yan laban ni Marcos versus Duterte o Aquino versus Marcos. Hindi po yan laban ng pamilya. Kung hindi ang EDSA ay laban ng mamamayan laban sa mga abusado. Kaya yan yung mensahe natin ngayon. Hinihimok ng bunyog ang pagkakaisa ng mamamayan laban sa dito kay Sara Duterte. Sa kabila ng ating mga pagkakaiba, ito talagang mga Duterte ang tingin namin ay mas malaking kaaway ngayon. So kailangan pagtulong-tulungan natin. Dapat, tama, sila Calyodi, sila Kalok. Dapat ma-impeach si Sara Duterte. Yes. Hindi lang siya dapat ma-impeach, dapat makulong. Yes. Tapos si Duterte makulong sa Muntinlupa. Ayoko pa nga sa dahag Masarap ang buhay niya ron diba? So, huwag tayong malilito. Nag-aaway-away ang mga politiko, pero laging ang ating kaaway ay ang mga abusado at mga magnanakaw. Magkaisa ang bayan para isulong ang laban ng bayan. Salamat. Magandang umaga sa inyong lahat. Mukhang sa araw na ito, nagka-92 years ni Cory. Ang tingin ko, hindi nyo makakalimutan ay yung pagpwesto ni Franz dito. Diba? Tama? Yung pagpwesto niya dito kanina. At ikaw ay welcome na welcome sa BNP. Okay. Ang aking hangat ngayong ika-92 years ni Cory ay yung magkaroon na talaga ng katuparan, yung pangarap ng mga manggagawa noon pa na dapat ay kilalanin, dakilain yung mga manggagawa bilang siyang puwersa ng pagbabago, siyang puwersa ng development, siyang puwersa ng proteksyon ng ating lipunan. Na hanggang sa ngayon, yan ay hindi pa nare-realize. Kaya dapat magkaroon talaga ng totoong people power, tunay na people power. Tapusin yung people power na sinimulan ni Cory. At sa pakikibakang yon,
dapat mawala na talaga yung nagpapahirap sa mga manggagawa natin. Yung sistemang kontraktualisasyon, dapat nang mawala yan. Payag ba kayo doon? Pangalawa, dapat mawala na yung provincial rate kasi walang katwiran yon na ibinaba ang sahod ng mga manggagawa sa probinsya kumpara sa Metro Manila. Dapat magpantay na yung sahod ng mga manggagawa. Pangatlo, dapat lumikha na tayo ng trabaho para sa lahat dahil ang daming mga manggagawang walang trabaho. Ay yung may trabaho nga, hirap na. Ay papaano pa kaya yung walang trabaho? Kung 17 pesos ang isang piraso ng kamatis, ay hindi talaga magkakaroon ng magandang buhay ang ating mga manggagawa at mamayan. Kaya, kailangan nating magkaisa. Huwag munang pag-usapan ang pagkakaiba-iba. Ang pag-usapan ay saan tayo magkakaisa. Tama ba yun? Tama! At ang unang pagkaisahan natin ay magsama-sama tayo na impeach! Yes! Na-impeach! Na-impeach! Si Sara Duterte! Kaya ba kayo? Pangalawa, hindi lang si Sara. Dapat impeach all ng lahat ng mga magnanakaw sa gobyerno. Lalo na yung gumawa ng budget na inalis. Ang budget ng PhilHealth, siniro. Kaya, yun ang pagkaisa natin at pagsama-sama tayo. Sa 31, magkita-kita tayong lahat para simulan natin ang ating hakbang para sa totoong pagbabago. Yun lamang, mabuhay tayong lahat. Mabuhay si Calyodi. Taas na po natin. Hindi ko na po kailangang sumigaw dahil gasgas na yung aking lalamunan. Ako po ay si Ramon Dipusoy na mas kilala sa tawag na Sir Monch. Ako po ay isang guro at dating OFW na nagdesisyong mamalagi na lang sa Pilipinas upang ipatuloy ang pakikibaka para sa pagbabago at pagunlad ng bansa. Naging bahagi ako ng People Power 1986 noong katatanggap ko pa lang ng aking diplomang bachelier sa komunikasyon mula sa pamantasan ng Santo Tomas. Paglipas ng 15 taon kung kailan ako ay guro na, muli akong sumugod sa EDSA upang patalsikin ang dating Pangulong Erap Estrada. Ngayong 2025, kahit nasabihin pa nilang ginawa ko na atang bisyo ang pagsali sa People Power, kung tatawagin ako muli ng EDSA upang itama ang mali at patalsikin ang tiwali, hindi ako magdadalawang isip na sumama at makibaka. Datapwat, ang imahen ng People Power sa ngayon ay bahagyang nagbago na. Naroon pa rin naman ang kolektibong saloobin ng madla para sa pagbabago sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan. Ngunit ngayon, nariyan na rin ang social media na kung responsable lamang nagagamitin ay tunay na makapaghahatid ng positibong pagbabago para sa lipunan. Isa pang uri ng people power ay ang mapanagutang paggamit ng ating karapatang bumoto. Huwag nating ibenta ang ating boto. Iboto ang tunay na may malasakit sa bayan at hindi yung mga atat sa kaban ng bayan. Liban sa pagiging pribadong individual, ako rin po ay tumatayo sa inyong harapan sa pagtitipong ito bilang kinatawan ng dating Senador Antonio Sonny Trillanes IV at ng Magdalo Party List. Hindi mapapasabalian ang taas ng respeto at paghanga ni Senator Trillanes at ng Magdalo Group para sa yumaong Pangulong Noynoy Aquino na tila kabalintunaan ng kung anong meron sila para sa dating Pangulong Duterte. Si Pangulong Noynoy Aquino ang nagbigay amnestiya kay Senator Trillanes at mga kasamang Magdalo upang tuluyang mapalaya noong taong 2010. At dahil dito ay patuloy nilang tinatanaw na malaking utang na loob kay dating Pangulong Pinoy at sa kanyang pamilya ang matimyas na paglayang ito. Ang paglayang ito ay ang nagbigay daan para kay Senator Trillanes na maiting at matapat na kalabanin ang anumang katiwalian sa pamahalaan. Matatanda ang taong 2024,
Sinampahan niya ng kasong pandarambong ang dating Pangulong Duterte at special aid na ngayon ay Senator Bongo dahil sa maanumalyang kontrata na naganid ng pamilya Go. Hindi niya tinantanang ang mag-amo dahil taong din iyon nagsampa siya ng kasunod na kasong pandarambong dahil sa maanumalyang 16 na bilyong frigate deal. Gayon din, tila naging tinik sa lalamunan ni Duterte ang Magdalo Party List na nooy kinakatawan ni Kongresista Gary Alejano nang magsampa siya ng impeachment case laban sa dating Pangulo. Sa ngayon, hindi pa rin nila tatantanan ang mga Duterte dahil mariin nilang itinutulak ang impeachment case laban sa anak ni Digong na ngayon ay ikalawang Pangulo na ng bansa at dating kalihim ng kagawaran ng mga kaibigan, kababayan at kasama sa pagkibaka. Ituloy natin ang people power sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga adhikain tunay na magpagpapalaya sa atin mula sa kuko ng dinastiyang politikal at tiwaling ganid ng mga politiko. Mabuhay ang tunay na kapangyarihan ng sambayan ng Pilipino. Mabuhay ang demokrasya. Salamat, Teacher. Lupain ang ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay ng ganda dilag, sa kanyang yumi at ganda, tayuan ay nahalina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Taas po! Ibon mang may layang lumipad, hulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas ko minutya, ugan ng luha ko't dalida. Aking adika, makita kang sakdalaya. Kay sarap mabuhay sa sariling bayan, kung walang alipin at may kalayan. Ang bayang sinisil, papagon, lalaban din. Ang silang ay pupulak sa timpilan ng paglaya. Ibon mang may layang lumipad, tulungin mo at umiyak. Bayan ba kayang sakdal dilag, ang ibag nasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, ulan ng luha ko't dalida. Ating patika, makita kang sakdal. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Si Tita Cory, tulad ng ating mga ina, magkaisa-isa daw tayo magmahalan para sa ating inang bayan. Meron ho tayong tanghalian, kaya kunin nyo na lang po. Salamat sa solidarity, sisters, Pinky,